Hi guys! The long wait for katakana is over. Honestly, hindi ako ganun kagaling pagdating sa katakana kasi bihira ko lang siya magamit. Yung katakana, ginagamit lang siya for foreign words, yung mga words na hindi nag-originate sa Japan. Tulad ng pangalan ko, Michelle, hindi siya from Japanese. Kaya kapag isusulat ko yung pangalan ko, ang gagamitin ko doon ay katakana, hindi hiragana. So, let's start reciting the katakana. A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko, Sa, Shisu, Seso, Ta, Chitsu, Teto, Nani, Nu, Neno, Hahi, Fu, Heho, Mami, Mu, Memo, Yayuyo, Rariru, Rero, Wawo, On. Kaya lang din sa hiragana, yung ga, za, da, ba, pa, galing lang din siya sa line ng ka, sa, ta, na, at ha. Lalagyan mo lang siya ng teng-teng tsaka ng chisaimaru. Gagigu, gego, zajizu, zezo, dajizu, dedo, babibu, bebo, papipu, pepo. Then, same lang din sa kana. I-combine naman natin ngayon yung yayu, yo, pero dapat pag sinulat siya, mas maliit siya para alam na combination siya. Kya, kyu, pyo, gya, gyu, gyo, sha, shu, sho, ja, ju, jo, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, ya, yu, yo, bya, byu, byo, pya, pyu, pyo, mya, myu, myo, rya, ryu, ryo. So, that's all. Mas gamit na gamit talaga yung hiragana kung purely Japanese yung gagamitin mo ng mga words. Pero kung yun nga, kung foreign language, ay, kung foreign words, ang dapat gamitin ay katakana.